Okay. Alright, ito na yung last. Ito gagawin mo lang kapag hindi gumana lahat nung mga techniques na pinakita ko kanina. So, ano ba yung mga techniques na yun ulit? So, if you can remember, yun ay GCF. Number 1. Number 2, difference of squares. Right? Difference of squares. Number 3 naman is yung 3 terms. So, where A equals 1. So, kung hindi gumana lahat ng to, like kahit isa dyan hindi gumana, hindi pwedeng gamitin. Well, meron ka pang isang pwedeng gawin para ma-factor yung quadratic equation na meron ka. So, mamaya na example. Papakita ko muna. Ito yung pwede mong gamitin. Quadratic formula. You just need to memorize this. The quadratic formula. Okay? So what is the quadratic formula? This is the quadratic formula. X is equal to negative b plus or minus square root of b squared minus 4ac over 2a. Okay, it's kinda long, but it's really not that scary if you just know how to use it. Okay, so let's look at an example. So for example, let's try to factor 3x squared plus 11x plus 6 equals 0. So, tingnan muna natin kung gagana ba yung mga pinakita ko sa iyo kanina na techniques. So, meron pa silang GCF. Well, 3 and 6, yes, meron silang GCF. But 11, no, wala siyang GCF with 3 and 6. So, you can't use GCF here. How about difference of squares? Well, you can see this is a square, but no, this one is not square. This one is not square. Hindi rin yan square. So, wala. Hindi talaga pwede yung difference of squares. And yung 3 terms where a equals 1, well, clearly this is not equal to 1. That is 3. So, hindi rin yan gagana. So, ano nang gagawin natin ngayon?
Well, sabi ko nga kanina, kung hindi gumana lahat ng yon, that's when we will use the quadratic formula. Okay? So, paano nga ba gamitin ang quadratic formula? Para gamitin ang quadratic formula, kailangan muna i-figure out what is A, what is B, and what is C. So, makikita mo yung lahat dito. So, A equals 3. So, B equals 11. And C equals 6. So, ngayon na alam mo na lahat ng values ng A, B, and C, you can plug the values inside the quadratic formula. So, as you can see here, A equals 3. So, papalitan lang natin lahat ng A dito. Gagawin natin silang lahat na 3. Okay, so ito may A dito. Wait lang. May nasira ako. Okay, so itong isang A dito, gagawin natin yung 3. Ito, may isa pa ditong A, gagawin natin yung 3. O, ano pang iba? Yung B naman. Okay? So, lahat ng B dito, gagawin natin 11. So, ito yung isang B. And ito yung isa ano ba yun? Ito yung isa pang B. Okay. Next is C. Lahat ng C, gagawin natin 6. Kasi C is equal to 6. So, here we go. Ayun lang naman, isa lang yung C dito. Okay, ngayong nakuha mo na yan, nakikita mo ba tong plus or minus na to? Walang ganyang sign sa calculator. Kasi actually, ilalagay mo na lang to sa calculator eh. Itong lahat ng to. Of course, hindi kasama tong x equals 1. Ilalagay mo na lang to sa calculator. Pero anong ilalagay mo sa calculator kung hindi mo pwedeng ilagay itong x plus itong plus or minus. Ano ilalagay mo sa calculator? Wait lang, papakita ko kung paano. Yung plus or minus kasi, ibig sabihin, dalawa yung magiging sagot sa sa formula na to. Sabihin, may dalawa kang number na makukuha. Okay? Sabihin, dalawang beses mo yan ilalagay sa calculator. First is yung plus lang. Plus lang yung ilalagay mo. Okay? So, let's see. So, tanggalin muna natin to. Yan. Ganyan lang muna ilalagay mo. Wait lang. Para hindi ka malito, ganito na lang. Para hindi nakakalito. Yan.
ganito. Okay? Dalawa yung ilalagay mo sa calculator. So, -11 plus -11 plus square root of 11 squared minus 4 times, ano yung A again? 3 times 6. 6 is equal to yung C, di ba? Tas 2 times A, which is 3. So, ganyan yung una mailalagay. And then, i-calculator muna natin. Calculator, where is it? The calculator. So, ilagay muna natin sa calculator yung buong formula. So, -11 plus muna, di ba? So, plus square root of 11 squared minus 4 times 6 times 3 times over 2 times 3. Tama ba? Wait lang nga. Yes, tama. Okay. So, ito yung sagot. 0.6667 or pwede mong pindutin tong S to D para makakuha ka ng fraction minus 2 over 3. So, equals negative, maganda blue, negative 2 over 3. Okay, next, minus. So, sulat ulit natin, negative 11 minus square root of 11 squared minus 4 times 6 times 3 or 3 times 6 pala, baliktad. Over 2 times 3. Okay, yan naman ilalagay natin sa calculator. Next. Okay, punta tayo sa calculator. Ito. So, negative 11. Ay, minus naman ngayon. Diba? So, square root of 11 squared minus 4 times 6 times 3 over 2 times 3. So, negative 3. As you can see, negative 3 siya. So, nakuha mo na yung dalawang sagot. Ano na nga yung gagawin mo dito sa dalawang number na to? Negative 2 over 3 at saka negative 3. Ang gagawin mo dyan is actually
meron ka pang isang formula na kailangan mong tandaan. So, you will get the A, tapos ita-times mo yan sa x minus, kukunin mo to. So, x minus negative 2 over 3. Tapos sasarado mo na yan. Isa pa ulit parenthesis, x plus, minus ulit. Kukunin mo to at ilalagay mo dyan. Ayan na yun. Tapos ka na. Equals 0. Hindi ka masyadong malaki. Okay, so well, yung formula is this. Wait lang. Let's call the negative 2 over 3 R1 and negative 3 is R2. Okay, so yung formula na gagamitin mo is this. A times x minus R1 times x minus R2 equals 0. Kapag na-solve mo na tong R1 and R2 gamit ang calculator, well, ipa-plug in mo na lang sila. Ipa-plug in mo na lang sila dito sa formula na to. So, ano nga yung A natin? As if you can still remember, our A was 3. So, ipa-plug in natin yun dito. 3 times x minus R1 negative 2 over 3. Mas maganda siguro may mas maraming kulay para hindi masakit sa mata. Negative 2 over 3. Okay. Times x minus negative 3 equals 0. At ay yan yung final answer. Okay, medyo mahaba lang at kailangan mo ng calculator. Pero rare lang na merong ganitong lalabas na kailangan mong sagutan. It's very rare. So, kailangan mo lang tandaan yung quadratic formula and this formula as well. Okay? Alright. Goodbye. Wait lang. Quadratic formula. Again, baka kasi nakalimutan mo na. B squared for AC over 2A. Ayan. Okay? And yung kapag nakuha mo na yung R1 and R2, get R1 and R2. Tapos ito yung plug-in mo dyan. X minus R1 x minus R2 equals 0. Okay. So that's it. Kaya mo nang
Well, kung nakinig ka dun sa mga videos kanina at nag-notes ka, triny mo, well, kaya mo ng i-factor kahit anong lahat ng quadratic equation sa buong mundo. Okay? Alright, that's it. Goodbye. Bye. Bye. What is that? Bye.